Ama naming Diyos na Yahuwah, maraming salamat po sa lahat ng iyong kabutihan. Maraming salamat hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw ng aming buhay. Hanggang ngayon buhay pa kami at malakas. Higit po sa lahat taglay namin ang aming dakilang karapatan, ang tumawag magpuri sa iyong napakabanal na pangalan. Amang banal, patawad po sa aming mga pagkukulang. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Pakilinisin mo ang ganap ang aming mga puso't isipan. Maging karapat dapat po kami sa iyong banal na harapan. Amang banal, muli kaming mag-aaral ng iyong mga katotohanan. Maaari po ba isangkap sa amin ang mga katangiang aming kailangan upang nang sa ganun buong linaw naming maunawaan ang mga aral na aming tatanggapin sa mas lalo pa pong ikatataas ng uri ng aming mga paglilingkod sa iyo. Pakibasbasan mo po ang aming mahal na kapatid na mangunguna sa aming pagsamba. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katalinuhan at karunungan nagmumula sa iyo, upang nang sa ganun, Ama, buong linaw naming maunawaan ang mga aral na aming tatanggapin sa ikalulugod po ng iyong napakadakilang pangalan. Amang banal, pakibasbasan mo rin po ang aming mga handog na aming isinimpan. Magamit nawa po ang lahat ng mga ito sa kanyang kaukulan. At pakibasbasan mo rin po sana ang aming mga ikinabubuhay. Nang sa ganun, meron po kaming pangtustos sa aming mga pangangailangan. Higit sa lahat, sa ganito po naming mga paghandog sa iyo. Amang banal, buong buo ang aming pag-asa, dinirinig mo ang aming panalangin. Nagpatawad ka rin po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang lahat ng ito'y buong galang naming hiling sa iyo, sa tanging pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos sa araw na ito ng ating pagsamba. Nung tayo kabataan pa, ay pinag-aral tayo ng ating mga magulang at doon sa ating eskwelahan ay itinuro po sa atin na ang pinaka-basic needs ng tao ay ang pagkain, food, shelter, and clothing. Di po ba? Kaya yan ay ating naitanim sa ating isipan na kaya kapag ka tinanong mo ang isang bata, anong magiging ambisyon mo sa buhay? Anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging engineer, doktor, etc. etc. Bakit? Sapagkat yun po ay mga kurso na kung saan sila ay susweldo ng malaki-laki para sa buhay na ito. Hindi po masama po yun. Habang tayo nabubuhay, kailangan natin na magsumikap para tayo ay mayroong mga magagamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay at lalo na nga kung tayo po ay may pamilya na ay kailangan tayo ay magtrabaho para tayo makasurvive. At yan din po ang iniutos ng Panginoon Diyos maging noon pa sa mag-asawang si Adan at Eva. Sa pawis ng iyong mukha, ang sabi ng Diyos kay Adan ay kakain ka ng tinapay. Di po ba? At maging ang Apostol Pablo sa kanyang pahayag sa aklat ng Efeso, kung ibig yung basahin,
sa Efeso 4:28, ang sabi po roon, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Bagkos magpagal, katumbas magtrabaho na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Kaya yan po utos ng Panginoon Diyos, no, na magtrabaho, magpagal para may maibigay sa pangangailangan natin. Ang unang nangangailangan po ay tayo di ho ba? Kung may pamilya, asawa, mga anak, nako, kailangan talagang magtrabaho. Pero alam ninyo mga kapatid, gaya ng ating paksa, kailan magiging kabiguan at kapahamakan ang pagsusumikap natin sa pang-araw-araw na pangangailangan? Magandang tanong na yan ay sasagutin ng Biblia. Pero teka muna, bago natin puntahan yan, bakit po ang mga tao, sa totoo lang, ay mas focus sa buhay na ito kaysa mga bagay na ipinangako ng Diyos? Mga bagay na espiritual, mga bagay na abstract na hindi pa nangyayari, hindi pa nakikita, katulad ng bayang banal, paghahari doon sa millennial kingdom, hindi pa nagaganap po yun Alam ba nyo kung bakit mas nakapokus ang tao sa buhay na ito? Maraming factors po na nag-impluensya sa tao na mag-focus sa mga bagay sa buhay na ito. Ano ang tawag ng iba? Ayun pong nakikitang bagay. Katulad halimbawa noong nahihipo, nakikita, nararamdaman natin, di ba? Yung tangibility kung tawagin nila. Meron pang mga tinatawag na cultural and media influence na tayo po ay tinuturuan ng kultura na mag-ipon, magtrabaho, magpagawa ng bahay, bumili ng ganito na kailangan natin. Kaya ang mga tao na-impluensyahan ng media na ang kanyang isipan ay nakukondisyon na siya ay dapat magtrabaho para sa buhay na ito. Ano pa yung iba? Kulang po sa awareness na ang mundong ito ay may pasimula, may wakas ito. Di po ba? Ang mundong ito, ang lahat ng tao rito, darating ang panahon, magsusulit sa ating Panginoon Diyos. Kulang siya sa kaalaman na yun Kaya siya, trabaho lang siya ng trabaho. Wala siyang pakialam, basta akong wika ay nagtatrabaho. Maibigay ko yung pangangailangan ng pamilya ko. Mayroon pang tinatawag na ignorance. Di ho ba? Ano ibig sabihin? Kulang sa kaalaman sa mga bagay na spiritual. Hindi siya naging biblical. Kaya ang taong hindi biblical, materialoso. Mas material ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Di po ba? At yung iba naman, nagsisikap na sila ay maging maging famous sila ay yumaman, sila ay makilala. Yan lahat ng yan, mga bagay na naka-impluensya sa tao. Kaya ang focus nila, mas panglupa. Kaya mga kapatid, yung ating paksa, kailan magiging kabiguan yan? At kapahamakan yung pang-araw-araw nating pagsisikap para sa ating kailangan. Alam nyo, magiging panganib yan pagka tayo po ay naubos ang pag-iisip natin at panahon sa buhay na ito. Nakalimutan na natin, may rapture pala. Di po ba? Nakalimutan na po natin ng tao ay haharap sa Panginoon Diyos pagdating ng panahon. Lalo na nga sa panahon ito. Ang mga nagaganap, isipin nyo sa Pilipinas, inuulit natin. Ilang mga lindol yan ang naganap sa buwan lang ng Setyembre at Oktubre. Kung hindi ako nagkakamali, 8 na mga lindol sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. First time na nangyari yan sa history ng Philippines. Yan ay mga palatandang ibinigay din ng ating Panginoong Yahusya nang magtanong sa kanyang mga alagad, ano po ang magiging tanda ng iyong pagparitong ikalawa at ang katapusan ng sanglibutan? Nakakarinig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, magkakaroon ng kagutom at lilindol sa iba't ibang mga dako. Natutupad. Kaya balikan natin ang ating paksa, mga kapatid. Kailan magiging kabigo at kapahamakan ang pagsusumikap natin sa pang-araw-araw natin pangangailangan? Unang talata sa ating babasahin sa aklat ng Lukas. Ganito nakasulat, mga kapatid, atin pong basahin ito at ganitong ating mababasa. Kaya,
Ito, mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan. At baka biglang dumating ang araw na yon nang hindi ninyo inaasahan. Sapagkat darating ang araw na yon sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya magiging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Mga kapatid, kailan po nagiging ika nga sa kabiguan at kapahamakan yung ating pang-araw-araw na pagsusumikap sa ating pangangailangan para magkaroon tayo ng magagamit sa pang-araw-araw. Ang sabi rito, mag-ingat kayo, sabi ng Kristo, ng ating Panginoong Yahushua. Huwag mawili sa kalayawan. Ano ibig sabihin ng huwag mawili? Iyang panahon natin, nauukol na lang doon sa kalayawan, sa ano pa? Sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan. Alam nyo, kapag ang tao tumanggap ng sweldo, ang dapat sa sweldo niya ay kaniyang, sabi nga, hard-earned na money. Ano po? Pinaghirapan. Kaya ang isang tao na ang sabi nga, nagtrabaho, ay wise din siya. A good worker is a wise spender. Yung taong mabuting manggagawa, ay mabuti din siyang matalino siya pagdating sa paggastos. Ginamit mo naman sa kalayawan. Paanong hindi magkakaroon ng kabiguan ng pamilya mo at ang buhay mo? Ginamit mo naman sa paglalasing. Isipin ninyo, hindi lang yun. Pag nawili ka na sa kalayawan, pag nawili ka na sa paglalasing, addicted ka na doon sa paglalasing, kada sweldo mo, imbis na maipon mo para sa pamilya mo, napunta sa mga bagay na walang kabuluhan. Nagpakaabala ka sa buhay na ito. Wala ka nang iniisip. Wala ka ng panahon para sa Diyos eh. Kung mayroon ka mang panahon para sa Diyos, pinanghihinayangan mo pa. Kasi puro ka trabaho. Ang sabi ng Biblia, bakit ang sabi kabiguan at kapahamakan? Baka biglang dumating ang araw na yon. Ano yung araw na yon? Pagdating ng ating Panginoong Yahushua. Alam natin siya babalik, hindi pwedeng hindi. Siyang nangako na kapag kang wikay nakaihanda ko ng dakong kalalagyan sa inyo, ako'y muling babalik upang kung saan ako nandoon, kayo naman ay dumuon na kasama ko. Sa makatuwid, merong darating. Yung, ang sabi ng Biblia, sa araw na yun, lahat ng tao sa buong mundo ay talagang daranas. Ano yung daranasin natin? Yung nakakagimbal na pagdating ng Kristo. Para yon sa mga hindi nakahanda. Kaya nga ang sabi po dyan kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas at mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao o sa ating Panginoong Yahushua. Kaya mga kapatid, huwag tayo doon sa mga bagay na material ang ating pagtutuunan ng lahat ng pansin. Huwag po. Kailangan po more on spiritual sapagkat ang ating po na panahon ay malapit na sa kanyang kawakasan. Tanggapit hindi. Pagtawanan man ng tao o hindi. Totoo na magaganap po yan. Sinabi kasi yan ng Biblia. Kaya ang Biblia, precise. Ang Biblia talagang pag sinabi, totoo mangyayari. Sa ayaw man at gusto ng tao. Di po ba, mga kapatid? Bakit po magiging sa ikapapahamak ng tao at kabiguan ng tao kung ang kanyang panay iniukol na lamang niya sa pagsusumikap sa pang-araw-araw niyang pangangailangan? Basahin natin itong nakasulat dito po sa aklat ng Lucas. Ito nakasulat. Next slide. Sa 12:16 hanggang 21, ito nakasulat. At ikiniwento niya ang talinghaga na ito. May isang mayaman, may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kayang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na. Gigibain kong mga bodega ko at magpapagawa ko ng mas malaki
At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom, at magpapakaligaya. Teka muna, ito'y talinghaga. Talinghaga ng Kristo, ng ating Panginoong Yahushua. May isang taong mayaman. Siyempre, mayaman. May bukirin ka. May pananim ka. Nag-ani siya ng marami. Ano ang ating mapapansin sa taong ito? Abay, mayaman siya. Sagana siya sa material na mga bagay. Ano ngayon ang sinabi niya? Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kayang gagawin ko? Nagka-problema. Di ba? Bakit? Sa sobrang dami ng ani. Ang problema, kung saan ilalagay yung inani. Siya rin ang sumagot. Wala na akong mapaglalagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko mga bodega. Isipin nyo, bodega, pinagawa mo, pero pagigiba niya yon para siya magpagawa ng mas malaki. Di ba sayang sana yon? Sana dinagdagan na lang niya ng isang bodega. Pero hindi giniba. Mayaman nga siya eh. At anong sabi niya? Doon ko ilalagay sa mas malaking bodega ang aking mga ari-arian at mga ani. Ito na ngayon, mga kapatid, ang dapat nating mapansin. Sinabi man niya, salamat po, Panginoon Diyos. Tumingala ba siya sa langit at sinabi niya, Panginoon Diyos, salamat sa lahat ng mga pagpapalang ito. Aba, teka mo lang, sabi ng Biblia sa 19, at dahil marami na akong naipon sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapakaligaya. Hindi ba ganyan ang may ibang mga taong ganyan? Kung hindi man ilan, marami siguro. Sino yun? Di yun lang mga mayayaman. Hindi naman lahat ng mayayaman ay gano'n na hindi man lang nasambit lang salamat sa Diyos. Itong taong mayaman na to hindi man lang sinabi salamat sa iyo, Panginoon. Ang sabi, magpapakaligayan na lang ako. Bakit? Marami na akong naipon para sa maraming taon. Wala sa isip niya yung teka muna. Meron bang mga taong naghihirap? Ang dami ko nang naani, maibigay ko nga ito sa kanila. Maitulong ko nga ito sa kanila. Mai-share ko nga ang blessing na tinatanggap ko mula sa Diyos sa kanila. Wala sa kanya yun Kaya sabi ng talata ng Biblia, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Ano ibig sabihin ng hangal? Katumbas tanga. Bakit tanga? Kulang sa kaalaman. Ano yung kulang sa kanya? Hindi niya alam na ang buhay niya ay hindi nakasalig sa kanyang maraming inani o pag-aari. Ano katunayan? Sabi ng Diyos, hangal ka. Ngayong gabi babawiin ko sa iyong buhay mo. Tanong ng Diyos, kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ayan din ang dapat na madinig ng lahat ng tao ngayon. Saan mapupunta ang inipon mo? Sino makikinabang yan? Ito sa 21, ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Ang yaman-yaman mo sa sarili mo. Puro ang akin, puro akin. Wala na sa iba. Ni wala na sa Diyos Ni hindi ka man lang nagpasalamat sa Diyos. Kaya ang taong, ang kanyang pinagtuunan ng pansin, pag-iipon ng mga pangangailangan pangsarili at siya ay taong hangal Bakit? Hindi niya alam na mamamatay siya. Kaya sabi, kung sa gabing ito kukunin ko yung buhay mo, kanino mapupunta yung pinagpagalan mo, yung inani mo? Ganyan-ganyan ang wikang tao na nagpapayaman sa sarili, sabi ng Panginoong Yahushua, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Kulang sa aktibidad para sa Diyos. Ano kabilin-bilinan ng Panginoon Diyos sa mga nagkamit ng karunungan at kayamanan na hindi dapat nating ipagmalaki? Ito ang sabi ng Biblia. Kasi ang iba nagmamalaki katulad niyang mayaman na yan Next slide, sa Jeremiah. Ito po nakasulat. Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya o ng malakas ang kalakasan niya o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niyang ako si Yahuwah, mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Dahil yon ang kinalulugdan ko. Ako, si Yahuwah, ang nagsasabi nito ayon sa talatang unang binasa natin sapagkat 2 talata yan sa Jeremias, ang sabi ng Panginoon Diyos,
Kayo ang wikang nagkaroon ng karunungan. Nag-aral kasi, may kakayahan ng mag-aral eh. Nagkaroon ng dunong, nagkaroon ng karunungan. Pero ang sabi ng Diyos, hindi dapat ipagmalaki yung karunungan ng marurunong. Eh yung malakas, huwag ding ipagmalaki yung kalakasan. Eh yung mayayaman, huwag ding ipagmalaki ang kayamanan. Bakit? Nandiyan na rin ang sagot kasi. Anong sagot? Isa lang. Ang dapat nating ipagmalaki kung meron man, kilala natin ang Diyos. Kaya ang mga taong ateo, mga taong mga ayaw maniwalang may Diyos, ang mga libre pensador, mga free thinkers, they don't exist. God doesn't exist at all. Sabi nila ganun eh. Mga taong puro pangmaterial ang ibig sabihin nun. Kalakasan, kayamanan, dunong ang kanilang talagang hinahabol sa buhay na ito. Pero ang panawagan ng Diyos, huwag kayong magmalaki. Kung mayroon ka man dapat ipagmalaki, kilala mo ko na ang Diyos ay mapagmahal na gumagawa ng tama't matuwid dito sa mundo. Yun ang kinalulugdan ng Ama. Kaya mga kapatid, tama lang po yung ating stand eh. Na sa buhay na ito, ang mahalaga kilala natin si Yahuwah. Eh ang iba po nating kasamahan, hindi nila kilala ang Diyos eh. Tawag lang sila ng tawag ng Ama, Ama, Ama. Sambahin nawa ang pangalan mo. O alam mo palang sambahin nawa ang pangalan mo. Tinuro ba sa inyo kung ano pangalan ng Diyos? Hindi puro Ama, Ama. Hindi. Ang sabi, akong si Yahuwah. Yahuwah ang pangalan ng Panginoon Diyos. At obligado tayong alamin ang pangalan niya sapagkat paano natin mapasasalamatan ng pangalan kung di natin alam ang pangalan ng Diyos? Paano natin sasambahin, luluwalatiin at bigyan natin ng kaluguran ng pangalan kung hindi natin alam ang pangalan? Ito pa sabi ni Pablo sa Ingles, tell those rich in this world's wealth to quit being so full of themselves and so obsessed with money, which is here today and gone tomorrow. Tell them to go after God. Tell them to go after God, who piles on all the riches we could ever manage to do good, to be rich in helping others, to be extravagantly generous. If they do that, they will build a treasury that will last, gaining life that is truly life. Yan ay sinabi ng Apostol Pablo sa mga mayayaman sa mundong ito, tumigil kayo sa pagiging obsessed sa kayamanan. Sapagat ng kayamanan ay narito ngayon, tomorrow, mawawala po yan. Totoo, hindi totoo. Kaya sa ibang talata ng Biblia, sa Sipanyas, kahit ang kanilang ginto o ang kanilang pilak ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Ba't doon natin iukol ang ating panahon? Lahat sa kayamanan. Ang sabi ng Apostol Pablo, tell them to go. Sino yun? Yung mga mayayaman, go after God. Ibig sabihin, hanapin natin ang Diyos. At tayo gumawa ng mabuti at tumulong sa ating kapwa. Kung mayroon ka man dapat na kung saan man dapat gamitin yung extravagant na yan, sobra, dapat tayo sobra sa pagbibigay sa kapwa. Hindi yung sobra ka sa mga bagay na panglupa. Ang iba, 2 trabaho. Ang iba, 3 ang trabaho. Tanungin mo, kailangan kasi sa buhay na ito puro sa buhay na ito, nawalan ka na ng panahon para sa pangsarili mo. 2 oras ang tulog, 3 oras ang tulog. Nag-accumulate yung kakulangan sa pagpapahinga. Nagkasakit siya, na-hospital siya. Doon siya ngayon tumawag sa Diyos. Tumingala siya, Ama. Kasi inubos mo yung panahon mo sa puro pansarili. O di ba? Pagka ikaw iniimbitahan, ayaw mo. Pagka ikaw ay hinihikayat na i-share natin ang faith natin, puro na lang panglupa Di ho ba? Pagdating ng panahon na tayo po'y nagkasakit na, baka doon natin mapagmuni-muni. Nako, Diyos ko. Kaya pala ako nagkasakit na ubos ko yung panahon ko sa buhay na ito. Material na bagay. Dapat noon ay pinagsabay ko o higit pa ang dapat kong inaiukol na paglilingkod na panahon para sa pagsambat, paglilingkod sa iyo, Panginoon. Di ho ba? Huli na Repentance always come at last. Ang pagsisisi laging nasa huli po yan Kaya bago dumating po sa atin yung pagsisisi sa huli, ngayon palang minumulat na ang ating mata ng Panginoon Diyos nang sabi ng Diyos na
tayo ay magmalaki, kilala natin siya, maghukol tayo ng panahon para maglingkod po sa Kanya. Gawin ang kalooban ng Ama. Huwag nating ipagkait ang tulong sa ating kapwa. Alam niyo, kung tayo, masarap ang tumulong eh. Di ba? Ngayon, kung ang isang relihiyon, ang tinutulungan lang, yung hindi pa miyembro sa kanila, dahil sa mayroon silang ulterior motive, obligado kang bibigyan ka ng goodies para ikay makinig sa kanilang pangangaral. O di ba? Ang iba na akit dahil sa inalok ng trabaho. Meron silang mga ginawang mga pagawaan. Meron silang iba't ibang mga ginawang negosyo. Inaakit yung mga hindi miyembro doon magtrabaho, pero ang hangad doon makumberte para dumami ang magsipag-abuloy. O di ba? Ano yun? May layunin hindi maganda. Ang layunin nila ay para dumami ang kanilang pera, ba't hindi mo ipamigayan sa mga taong, di ba? Sapagkat na yung sabi dito, nakasulat eh. Ayan o, to do good para sa mga rich, to be rich in helping others. Yumaman sa pagtulong sa kapwa. Kaya higit dapat na tulungan ng mga leader ng reliyon, yung mga miyembro nila eh. Biktima ng lindol, sunog at baha. Ang iba'y hirap na hirap, may trabaho nga. Tulungan ninyo! Ganyan ang abuloy noong panahon ng unang siglo. Nag-abuloy yan, nag-ambaga ng mga magkakapatid. Inihanda nila, nakahanda na sa loob ng isang taon para itulong sa ibang mga kapatid na nangangailangan. Hindi para ipagpagawa ng kapilya sapagkat wala tayong mababasa sa Biblia sa bagong tipan na iniutos ng Panginoong Yahushua o ng mga apostol magpagawa ng bahay o ng templo. Yung templo para lang sa Israel noon. Una't ikalawa. Sapagkat doon nila isinasagawa ang kanilang pagsambang, mayroon pong burnt offerings, mayroon po silang mga pinauusok na insenso at iba't ibang aktibidades sa loob ng templo. Sa panahon natin kayo ng templo. I dwell in you. Kayo ang templo, sabi ng Panginoon Diyos. Ito ang templo. Dito nakatahan ng Diyos. Ito yung templong ihaharap natin sa Diyos. Hindi yung templong material. Kaso inaakit ng mga tao sa material bali ba naman ang mga tao, kung tayo tao, nasa mundo, kung ano yung tangible, kung ano yung ating mahihipo, kung ano yung ating mararamdaman, kung ano yung ating nakikita, doon tayo naaakit. Nakita maganda yung kanilang simbahan at pinagsasambahan, naakit na. Material kasi tayo lupa pa Ang isip natin ay pangmundo. Kaya tayo, dinadivert ng Biblia ang isip natin. No! Huwag sa material na bagay, huwag sa nakikitang bagay kayo maakit. Doon sa bagay na spiritual. Ang aral ba nila? Aral ng Diyos. Yan ang tanong Baka naman ang aral nila ay distorted o twisted. Para lang ang kanilang gusto ang siyang maituro sa miyembro. At yun namang mga miyembro kumot hindi nagsisiyasat at gullible sila kung anong kanilang napapakinggan, yun ang pinaniniwalaan, naakit tuloy, naitalikod tuloy. Ang sinunod ay leader na ng relihiyon, hindi na ang tunay na leader na ang sabi ng Diyos, siyang inyong pakinggan, ang aking anak. Sabi ng Kristo, ako ang daan ng buhay at katotohanan. Sino may hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi na nila nasunod ang Kristo. Naakit sa material May pabahay pero hindi naman hawak ang titulo. Naakit sila ron May pasweldo ron. O sige, naakit sila ron. Dito tayo maliwala sa buhay na dito na tayo. Hindi sila nagsasagawa ng pagsisiyasat. Di po ba? Kaya gaano kasama po pagka tayo po ay hindi nagsisiyasat at ang ating panahon ay puro material, religious movement ka, religious organization ka, inaakit mo yung mga tao sa puro material. O mayroon silang mga building na ganito, naakit ng tao. Mukhang sa Diyos nga yan, umaasenso kasi. Samantala, ang sabi ng Kristo sa mga apostol, hindi niya sinabi, magsiyaong kayo, kampanya yung magpagawa ng mga templo o bahay samba. No. Magsiyaong kayo't ipangaral nyo ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ipangaral ang ebanghelyo. Yun ang bilin at bilin ng Kristo. Hindi niya ibinili, magpagawa kayo ng magagandang kapilya. Sabi ng Diyos, hindi ako tumatahan sa gusaling gawa ng kamay ng tao. Kung mayroon mang templong tinatahanan ng Diyos, tayo ang templo, sa inyo ako tumatahan. Ito ang dwelling place ng God, ni Yahuwah, tayo, mga kapatid. Kailangan po ating maisalang-alang ito. Ano sabi ng Biblia?
Pagka tayo nag-uko ng panahon higit sa ating pansarili, halos wala ka ng panahon sa Diyos. Next slide, ito nakasulat. Sa Timoteo, ayan. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag na mapanira at walang kabuluhan. Mga hangaring nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Ayun, kabigo at kapahamakan. Kailan? Pagka naghahangad na yumaman, natutukso kasi. Kahit illegal na, papasukan eh. Bakit? Gustong yumaman. Anong mangyayari doon? Madadala ba nila yon? Ang kanilang kayamanan? Hindi. Magdadala sa kanila ng kapahamakan. Sa kapahamakan. Totoo, hindi totoo. Napahamak dahil sa na-involve sa illegal. Nabilanggo, na-involve sa illegal. Bakit? Hangad yumaman eh. Ano pa sabi? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Pag pag-ibig ang pag-uusapan, puso. Ang puso'y nakalagak sa pera, hindi sa Diyos. Ang sobrang paghahangad ng salapi, yung sobra. 3 trabaho, wala nang tulog, sobra na yon. Bigyan mo naman ng rest ang isip mo at katawan mo. Ang sobrang paghahangad ng salapi, nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpi sa buhay nila. Di ba totoo yan? Sa sobrang paghahangad ng salapi, nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya. Ayun na, hindi na siya kumikilala sa Diyos. Basta ako mayaman ako sa mundo, kilala ko, okay sa akin yun. Pero ano sabi ng Biblia? Nagdulot ng maraming paghinagpis sa buhay nila. Yung sobrang pag-ibig sa salapi. Kailangan ng salapi. Huwag lang sobra nating ibigin yan. At saka huwag nating ilagak sa salapi ang puso't pagtitiwala natin sa Diyos na pinagmula ng lahat ng mga bagay. Pagka ganyan, mga kapatid, ang isipan ng tao, ang pag-ibig sa salapi, sobrang pag-ibig sa salapi, kapahamakan ang darating sa ayaw man natin at gusto. Sa ating paghahanap buhay, anong dapat nating isaalang-alang? Next slide. Aklat ng Ebreo, ganito nakasulat. Ito, next slide, ganitong nakasulat. Iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng lahat ng tao laban sa akin? Yan ay pahayag ng Apostol Pablo. Natutunan niyo sa ating Panginoong Yahushua sa pamamagitan ng revelasyon o pagpapahayag sa Kanya. Ang sabi ng Apostol Pablo, iwasan ang pagiging sakim sa salapi. Hindi na iyo, kinuha mo pa, kasakiman yan. Illegal na paraan, kinuha mo, ginawa mo para yumamang ka, kasakiman yan. Bilin, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Magkaroon tayo ng contentment, mga kapatid. Di ba? Yung mga bilyonaryo gusto pa maging madagdagan ng bilyon eh. Yung mga mahihirap, okay na sa kanila yung mayroon ng silang pang-araw-araw na makakain eh. Pero naglilingkod sa Diyos. Mas masarap yung ganon. Kaya makontento kayo. Bakit dapat makontento tayo? Hindi ko kayo iiwan o pababayaan, sabi ng Diyos. Sino kausap ng Diyos dyan? Ang mga tagasunod ng Kristo. Ang totoo, hindi lang sila. Pati lahat ng taong nilalang na Diyos eh. Ika nga, binibigyan ng Diyos ng biyaya. Pati ibon pati halaman, binubuhay ng Diyos eh. Di ba? Ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Kaya hindi ako matatakot. Yan dapat maging stand natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Ano magagawa ng tao laban sa akin kung ang Diyos ay kasama natin? Kaya habang tayo naghahanap buhay, mga kapatid, makontento tayo. Di ba? Huwag na nating, sabi nga, pakahangarin pa ang hindi para sa atin. Alam nyo, ang mabuting alam natin ay maaaring hindi mabuti para sa Diyos yun. Ang mabuting para sa Diyos, yun ang tanggapin natin. Kung ito ang ating sitwasyon, salamat sa Panginoon Diyos. Itong ibig niya, mabuting kalagayan ko. Bakit? Malapit ako sa Kanya eh. O yumaman ka nga, napalayo ka sa Diyos, tumalikod ka sa pananampalataya. Di bali nang ganito lang buhay natin. Hindi naman masyadong hindi mayaman, hindi naman mahirap na mahirap.
nakakakain 3 beses sa loob ng isang araw. Di po ba? Pero malapit tayo sa Diyos. Yan ang importante sa panahong ito, mga kapatid. Alam nyo, napanood ko sa video yung mga nilindol sa Pilipinas. Talagang tarang-tarang ng mga tao. Takbuhan ng mga tao. Mayroon pang sumisigaw, Lord, tama na! Lord, tama na! Sipin nyo, talagang ang mga tao, hindi nila malaman kung saan sila tatakbo. Lindol pa lang yan. Hindi pa dumadating ang matinding lindol na yan po ang nakakatakot. May darating pa. Sa mundong ito. Bakit po nangyayari yung mga lindol na yan? Sino ang nagpahintulot niyan? Hindi ba Diyos? Merong aral na dapat matutunan ng tao. Teka muna, bakit lumilindol sa iba't ibang dako? At ito first time sa Philippines na lumindol ng sunod-sunod sa iba't ibang magnitude, iba't ibang lugar. Isa lang ang paalaala ng Diyos. Sa Pilipinas kasi maraming korupsyon Hindi lang politiko, pati yung relihiyon, corruption na rin ang kanilang pinaiirol sa samahan nila. Papapaalaala ang Diyos. Yung ipinagmamalaki yung mga gusali, hindi natin hinihingi sa Diyos yan. Pero pag nabitak yan, isa lang kahulugan yan. Gumising kayo! Huwag kayong maakit sa gusali. Maakit kayo sa tamang aral. Magsiyasat kayo. Di ho ba? Yan ang kailangan sa tao Nagsisiyasat. Kailangan inaalam natin kung ang ating kinalalagyan ay tama. Kung ang ating sinusunod ay kalooban ng Panginoon Diyos. Di po ba? Ano ang iniutos sa atin ng Panginoon Diyos para tayo po ipagpalain niya sa ating pansamantalang buhay na ito? Next slide, ganito po ang ating mababasa mga kapatid. As for the rich in this present world, instruct them not to be conceited and arrogant, nor to set their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly and ceaselessly provides us with everything for our enjoyment. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous, willing to share with others. In this way, storing up for themselves the enduring riches of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Yan ang panawagan. Paano tayo pagpapalain ng Diyos sa ating pansamantalang paglalakbay? Nakukontento tayo sa ating mga tinatanggap. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia ay maliwanag, instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous, willing to share with others. Kaya yan ang dapat. Nagsishare tayo sa ating kapwa. I-share naman ninyo, imbis na ipagawa ng mga gusali, na yan ay, mga kapatid, ay masasabi nating nauubos yung milyones doon, ang dami yung miyembrong kawawa. Kawawa. Yun ang tulungan. Yan ang dahilan kaya naghandugan noon sa unang siglo, tulungan ng mga kapatid. Tao ang dapat tulungan. Yung mga templo, mga taong yun, na nangangailangan ay tulungan. Anong kahalagahan nun? In this way, storing up for themselves, nagtitipon tayo sa ating sarili ng enduring riches of good foundation for the future. Yung kayamanang nagtatagal, na yun ay pundasyon sa ating panghinaharap. Ano yun? So that they may take hold of that which is truly life, para tayo makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Kaya ang buhay natin dito sa mundo, tunay din ito, hindi peke ito, pero pansamantala, kaya hindi tunay. Ang tunay, yung eternal life, na yun ay abstract, yun ay about to happen, yun ay about to be received by those who deserve to receive it, pagdating ng panahon. Doon tayo dapat mag-ukol ng panahon. Kaya sabi ni Pablo, kami ang wikay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ibig sabihin nakatingin? Hindi pala nakikita. Katumbas umaasa sa bagay na hindi nakikita. Ano yun? Paghahari ng Kristo, millennial kingdom, at bayang banal na may dalisay na ginto. Doon sila nakafocus. Bakit? Sapagkat ang sabi, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Temporary lang. Doon sa temporary, wag nating iukol ang panahon natin na maraming oras doon. Doon sa panghinaharap na panghabang panahon. Di po ba mga kapatid? Paano tayo madadala ng Diyos? Paano tayo magkakaroon ng
kailangan natin sa araw-araw, mga kapatid? Anong kailangan natin? Anong sekreto? Next slide, ganito nakasulat, mga kapatid. Pakinggan natin. A devout life does bring wealth, but it's the rich simplicity of being yourself before God. Since we enter the world penniless and will leave it penniless. If we have bread on the table and shoes on our feet, that's enough. Sabi ni Pablo, a devout life does bring wealth. Sa makatuwid, mahalagang malaman natin ang terminong devout life. Devout. Ano ibig sabihin ng devout? Dito nakasulat sa dictionary, dito po sa Oxford Languages Dictionary, ito po ang ating mababasa. What is the meaning of the word devout? Let us go there in our dictionary. Here it is. Dictionary definitions from Oxford Languages. Devout, adjective, having or showing deep religious feeling or commitment. Kaya religyoso sa isang terminong madaling intindihin, aktibo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya pagka tayo aktibo sa Diyos, mas maraming oras tayo para sa Panginoon Diyos. Ang sabi ng Biblia, a devout life does bring wealth. Idadagdag na lang ng Diyos yun, mga kapatid. Di ba? Idadagdag na lang ng Ama yun eh. Alam niya kasi, naubo ang ating panahon, mas marami kaysa Kanya. Hindi man natin hilingin ang kailangan natin, ipagkakaloob ng Diyos yun, mga kapatid. Di ba? Mga kapatid, ayon sa Biblia, anong kasamaan kung hindi natin iuukol ang ating panahon para sa Diyos? Inubos mo na sa panglupa, material, puro material. Etong kasamaan niya. Next slide, ganito nakasulat. Lucas 9:62, sa aklat ng Salmo, pagka ating binasa, yan ay sabi nga, dapat nating iukol sa Panginoon Diyos ang ating panahon. Committed ka sa Diyos, devout life sa Diyos, ikaw ay naglilingkod. Ang sabi ng Biblia, ipagkatiwala mo kay Yahuwah ang lahat ng iyong ginagawa, magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Yan ang sinabi natin kanina. Hindi ka man hihingi, basta't ikaw ay nag-ukol ng panahon, ang panahon mo ay devoted ka sa Panginoon Diyos, idadagdag ng Diyos yun. Tutulungan tayo ng Ama. Magtiwala lang tayo. Pero magtatrabaho din tayo. Hindi yung ibig sabihin na i-devote natin ang buong buhay natin sa Diyos, hindi ka na magtatrabaho. Yun naman ang kulang. Yun naman ang fanaticism. Fanatiko ka naman na nun. Bahala na, basta ako'y pakakainin ng Diyos. Naghahanap buhay ka ba? Hindi, basta bahala Diyos, magbibigay sa akin ng Diyos. Hindi ganon. Sabi ng Biblia, ang nagnanakaw, tumigil ka na sa pagnanakaw. Magpagal ka. Hindi magtrabaho na may pagtitiwala sa Ama. Di ba? Kailangan ay magtrabaho, may titiwala sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Ang panahon natin ay sa Diyos, may trabaho ka rin. May panahon ka rin sa pagtatrabaho. Ganon po yun mga kapatid. Bakit mas mahalaga na ang ating pag-uukulan ng panahon ay ang para sa Panginoon Diyos? Itong kabutihan niyan. Puntahan natin ang Lucas 9:62. Ganito nakasulat. Mga kapatid, next slide. Ating basahin. Sinabi ni Yahushua sa kanya, ang sino mang nag-aararo na palaging lumilingon ay hindi kapakipakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Yan ay isang talinghaga. Sino mang nag-aararo ang wika na palaging lumilingon ay hindi kapakipakinabang sa paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Literal man Literal mang nag-aararong magsasaka. Lingon ng lingon, hindi pakikinabangan yun Una, ang kanyang pag-aararo. Ang araro kung saan pupunta yun. Lumilingon Hindi nakapokus yun sa trabaho niya. Di ba? Yung linya kung saan crooked yun. Di ba? Paliko-liko, kanan, kaliwa, hindi straight. Kaya pag nagtanim, hindi maganda. Di ba? Saka hindi makukultivate na maayos. Bakit? Ibig sabihin, lumilingon ka. Ang araro kasi sumasagisag yun sa paglilingkod sa Panginoon Diyos Naglumilingon ka sa kayamanang panglupa na pipigilan ka at nauubos yung panahon mo sa panglupa, lingon ka ng lingon, ay hindi ka pakikinabangan sa ilalim ng paghahari ng Panginoon Diyos. Kailangan ikaw ay devoted ka sa Diyos. Ang bagay na panglupa, idadagdag na lang yan.
Huwag mong pagpansinin yun. Magtrabaho lang tayo. At kung anong ibibigay ng Ama, makontento tayo. Anong ibig ng Panginoong Yahushua? Na sa ating pong pananatili sa buhay na ito, ay palagi nating ilagay sa isip natin, puso natin. Next slide. 9:23-27, ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Napansin niyo po yun? Ibig nating sumunod sa Kristo, maging alagad ng Kristo, huwag nating unahin ang sarili natin. Pag inuna natin ang ating sarili, hindi tayo makasusunod sa Kristo. At dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Sapagkat, ang taong naghahangad magligtas sa kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao? Pumapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang buhay niya. Wala. Kung ako at ang mga aral ko ay ikahihiya ni numan, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang aking kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos. Salita ng Kristo yan. Ano ang kanyang bilin sa atin habang tayo naglalakbay sa mundo? Ilagay sa isip natin, tandaan lagi natin, ibig nating sumunod sa Kanya, huwag natin unahin ang ating sarili. Ibig nating sumunod sa Kanya, kahanda tayong mamatay alang-alang sa Kanya. Ibig nating sumunod sa Kanya, magkakaroon tayo ng mga kalaban at tatayo laban sa atin. Kung tayo man ay mamatay, di bale. Namatay tayo sa pagsunod sa Kristo, nawala yung buhay na pansamantala, ang ipapalit buhay na walang hanggan. Di po ba? Bakit? Ialay natin ang ating buhay alang-alang sa pagsunod sa Kanya, sa ating Panginoong Yahushua. Kaya ano ang sabi ng Biblia sa mga taong nagumunang isip sa buhay na ito? Ano bang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang buhay niya? Wala. Kung ako at ang mga aral ko ay ikahihiya ni numan, ikakahiya ko rin siya kapag nahayag na ang anak ng tao. Kaya ang sabi ng Kristo sa mga alagad niya, sinasabi ko sa inyong totoo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos. Kaya yan ang ating dapat asahan. Mga kapatid, ang digmaan sa Ukraine, oo, ngayon nagkaroon ng konting peace sa Israel sapagkat yan ay fulfillment, bahagi ng nakasulat doon sa aklat ng propetang Daniel, pero hindi magtatagal. Ang peace treaty ng tao ay pansamantala, pero ang peace na dala ng Kristo ay pangwalang hanggan. Kaya huwag kayong umasa na yung peace niyan sa Israel ngayon ay it will last forever. No, it is just a temporary peace. That the war will resume maybe a year later or maybe a month later from now. Pwedeng mangyari ulit, digmaan na yan. Bakit? Ang treaty ng tao, peace treaty ng tao dito sa mundo, puro pansamantala yan. Ang peace na dala ng Kristo, yan ang peace na dapat nating pakahangarin, mga kapatid. Alam niyo doon sa aklat ng Lucas 12:32, binabanggit doon, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat sa kanya ipinagkaloob ng kaharian ng Diyos. Ang kahariang tinutukoy doon ay tumutukoy sa paghahari ng Diyos. Kaharian, may hari, may Diyos, may batas at pinaghaharian. Sino yung pinaghaharian? Yung sumusunod sa batas ng Diyos. Di po ba? Kaya ang sabi, ang kaharian ay tumutukoy yan sa paghahari ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya ngayon at walang hanggang pagmamana sa hinaharap na panahon. Kasi may hinaharap tayong panahon eh. Pag pinagharian tayo ng Diyos sa buhay na ito, payapa buhay natin. Magulo mundo, pero payapa buhay natin. Naghahari sa atin na Diyos eh. Siya hari natin. Aral niya sinusunod natin. Tayong pinaghaharian. Payapa buhay natin dito sa mundo, kahit gaano kagulo, at mas maganda yung ating mamanahin sa hinaharap. E ano po ang tinutukoy naman sa Biblia
Lang sabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Alam na natin ang katwiran, yun ay salita ng Diyos. Yung kaharian, ano ibig sabihin hanapin ang kaharian? Ang pinakapangunahin sa buhay ng mga mananampalataya ay ang mga kalooban ng Diyos. Higit kay sa mga bagay na panlupa. Kasi diyan ang konteksto sa aklat ng kapitulo 12 ng Lucas ay tungkol sa pagmamana eh. Huwag nating pakahangarin yung mana dito sa buhay na ito. Kasi masusunog yung mamanahin natin. Ang ating pagkukulan ng pansin, yung mamanahin natin na yun ay pangako ng Panginoon Diyos, buhay na walang hanggan. Kaligtasan ng kaluluwa. Bago pa yung banal na dakong may langsangang ginto, maghaharing kasama ng Kristo dito sa lupa. Yun ang ating pakahangarin, mga kapatid. Kaya ang mga bagay sa panglupa na kailangan nating idaragdag na lang sa atin ng Diyos yan. Kaya yung tinutukoy, huwag kayong matakot, munting kawan, tumutukoy sa mga mananampalataya, may karapatang huwag matakot. Teka muna, pero bakit lahat ang sabi huwag matakot? Kasi pwede kang usigin eh. Pwede kang nag-aalala ka sa buhay na ito kung anong kakainin mo. Sabi nga ng Diyos, pag binasa pa niyo sa itaas, kung yung mga uwak nga, pinakakain ng Diyos. Kung yung mga halaman na ngayon sariwa sa umaga, sa gahapon ay nalalanta, ay binubuhay ng Diyos. Ikaw pa, masigit ang buhay mo kaysa mga ibang nilalang. Ang tinutukoy alagad ng mga alagad ng ating Panginoong Yahushua. Kaya kapag kang ating inuna sa ating buhay ay ang Panginoon Diyos, hindi tayo mapapariwara, hindi tayo mabibigo, hindi tayo mapapahamak, manapa ang ating matatamo ay buhay na pangako ng Ama. Doon tayo mangunyapit, mga kapatid. Anong dapat nating sa araw-araw na ating pamumuhay ang huwag nating kalimutan? Next slide, ito nakasulat po. Sa aklat ng Santiago, ganito ating mababasa. Ayan, makinig kayo, mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya? O karamihan sa ating mahihirap. Di ba? Pero mayaman sa pananampalataya. Maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya. Yun ang mamanahin natin. Yun ang mana na dapat nating pakahangarin. Dito pa lang sa buhay na ito, dapat makita na sa atin ang ating pinahihigit, ang paglilingkod sa Ama. Naghahanap buhay, pero higit ang paglilingkod sa Ama. Sinishare natin ang ating pananampalataya. Ipinag-aanyaya natin ang ating podcast. Ipinag-aanyaya natin ang ating mga pagsamba. Ganyan ang sistema ng naghahangad para makamit ang karapatan na maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ngunit, minamaliit nyo naman ang mga mahihirap. Yan ang mga ibang tao eh. Hindi ba't ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? Gandang salita yan. Di bang mayayaman ang nagpapahirap sa mga taong mahihirap na? Totoo naman eh. Pagka mayaman ka, may kapangyarihan ka, may impluensya ka, kaya yung mga taong pumupuna sa'yo, itinutuwid ka, nagmamalasakit sa'yo, pumut sila ay nag-stand against you, pagdating sa prinsipyo, kung ano ginagawa ninyo, pinipinsala ninyo. Di ba? Hindi ba't sila ang nanlalait sa marangal na pangalan ni Yahushua Kristo at ang pangalang ito, sa pangalang ito kayo nakilala? Hindi ba totoo yan? Nilalait pa yung pangalang itinatawag sa inyo, Yahushua. Yan ay nilalait tayo yan eh. Iglesia ni Yahushua, Yahushua kayo ng Yahushua. Nilalait tayo. Totoo po yun. Tingnan niyo sila. Nilalait tayo. Pero yung mga tao yan ang lalait sa mga bagay na hindi nila alam. Kaya nun dapat sa atin, patawarin sila. Ipanalangin sila na time will come na sila makaunawa. Ano pa sabi sa Mateo? Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Ito na may bahagi ng pagpapakumbaba. Hindi katulad ng tax collector na kanyang panalangin. Di ba sa talinghaga ng Kristo, nakatingala sa langit. Hindi ako katulad nitong maniningil ng buwis na ito. Yung para sa iyo. Di ba? Yung maniningil ng buwis, hindi man lang makatingala sa langit. Bakit? Inaaming nagkulang siya sa Diyos. Tayo man, nagkulang din sa Diyos eh. Pero kapag inaamin natin ang ating pagkukulang, mapalad. Bakit? Sapagkat yun ang nagpatuwid sa Diyos. Yun ang taong nakinig sa pagtutuwid ng Ama. Kaya may karapatan siyang makasama sa kaharian ng Diyos.
Kaya mga kapatid, ano ang dapat pa nating isaalang-alang sa araw-araw ng ating pagsusumikap sa buhay na ito? Next slide. Ganito nakasulat. Ganito po sa wikang Ingles, sa Acts 2:36, Supper. Therefore, let all the house of Yisrael, Yisrael, yan ang Israel, know assuredly that Elohim, ang Panginoon, has made that same Yahushua, whom ye have crucified, both Adonai and Messiah. Adonai, Panginoon, Messiah, Kristo. Kaya yang pong Yahushua tumutukoy sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua, anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia ay maliwanag na siya po ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nang sabi sa talata ng Biblia, dapat malaman ng tao yan. Dapat malaman ng tao. Hindi nila inaalam eh. Hindi nila inaalam ng Kristo, si Yahushua ginawang Panginoon at Kristo. Siya ay ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Sino yung tinubos? Ito po yan. Hindi grupo-grupo yan. Tao ang tinutukoy. Hindi simbahang literal ang tinubos. Hindi grupo-grupo ng mga tao ang tinubos. Ang tinubos, yung ating binasa kanina, ibig mo maging lingkod ko, maging disipulo ko, itanggi mo sarili mo. Sumunod ka sa akin, pasanin mo yung krus. Yun ang tinubos. Marami nagkiklaim na sila'y tinubos. Pero ang kanilang sinusunod, hindi ang Kristo. Nakita nyo? Sino sinusunod nila? Tinig ng leader nila. Kung ano man ang sabi ng leader nila, yung tinatawag nilang pamamahala, yun ang sinusunod nila. Pero itong aral ng Panginoong Yahushua, no, basta ang amin. Kung ano ang sinasabi ng aming pamamahala, yun ang susundin namin. Hindi na ang Kristo. Therefore, let all the house of Israel know assuredly. Yasar, Israel yan eh. Hindi lang Israel, pati tayo. Na ginawa ng Diyos ang Panginoong Yahushua, ang Yahushua na Panginoon at Kristo. Pinako sa krus para sa atin, para matubos tayo. Kaya ang tinubos, hindi lang isang grupo mga tao. Inaangkin nila, kami lang. May umangking ganitong reliyon, may umangking ganitong reliyon, sila lang daw ang tinubos. Hindi. Ang tinubos, tao na nakinig sa aral ng Kristo, sumunod sa Kristo, itinanggi ang sarili, at siya'y handang mamatay alang sa Kristo. Sapagkat ang Kristo ay namatay para sa Kanya. Yun ang tinubos. Na pag wala kayo dito ang wika, hindi kayo tinubos. Iglesia ng Panginoon, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos. Tumutukoy sa mga tao po yan. Kaya Iglesia eh. A Greek word ang Iglesia, Kastila. Yung church, wala naman yan. Hindi ginamit ng mga apostol yung term na church. Hindi ginamit ng Kristo ang term na church. Iglesia. E-K-K-L-E-S-I-A. Iglesia. Gathering of the called ones. Yan ay pagtitipon o pagsasama-sama ng mga tagasunod ng Kristo. Yun ang mga tinubos. Tagasunod ng Kristo. Kaya mga kapatid, itong ating pinag-aralang iting napakahalaga ito. Tinuturo sa atin, sino ba sinusunod natin? Pagkang sinunod mo ay hindi ang Kristo, ang magiging isip mo materialistic ka. Ipon ng pera rito. Hoy, itulong mo sa kapwa mo yan. Sa mga kapatid mo na hindi niya gagawin yon. Sabi nga ng leader nila, ang pera ng iglesia hindi pwedeng ipamigay. Bakit ang ginawa mo? Inubos mo naman sa pasarili mo. Mas malaki na punta sa'yo. Ayan pong mga kapi-kapili at simba-simba na front lang yan. Front lang yan. Ang tao'y tao material, kaya ang tao'y nakatingin sa material. Naaakit ang tao. Yun ang tendency. Yun ang propensity ng tao. Naaakit siya sa panglabas na nakikita niya at nadidinig niya na influensyan siya. Pero tayo, ang ating focus ay sa mga aral ng Diyos. Ang tinig na ating dinidinig, tinig ng ating hari, ang ulo at may-ari ng Iglesia, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Naway mamalagi tayo sa ating paninindigan, mga kapatid. Ano pa man ang mangyari sa mundo, gaano pa man kahirap ang ating kakaharapin, kasama natin ang Diyos sa parang sumunod tayo at ipagpauna natin ang Diyos sa ating buhay. Tumayo po kayo at tayo po ay mananalangin. Dakilang Ama, salamat po. Salamat sa mga biyaya ng katotohanan ito
talagang inaakit mo kami na ang aming isipan ay ma-focus, maisentro namin sa iyo, sa mga gusto mo, sa kalooban mo. Huwag kaming mawili sa buhay na ito. Maraming mga tao, materyoloso ang kanilang mga ginagawa. Ang isipan nila ay mga bagay na panlupa. Nauubos halos ang panahon nila roon. Kaya halos wala na silang panahon para sa iyo. Sana, Panginoon, maipunla mo ito sa isipan ng mga tao. Ang mundo'y may pasimula at may wakas. Ang tao ay darating ang panahon. Gaano man ang aming mga naipon, maiiwan namin yun. Mamamatay kami. At ang iba'y darat ng buhay, masasaksihan ang pagdating ng Kristo. Magiging mapalad sana kami na makasama kami, na makakasama noong mga unang bubuhay sa araw ng rapture para sumalubong sa Panginoong Yahushua sa alapaap. Sa mundong ito, ang ligaya ay pansamantala. Ang pera ay mahalaga, opo, pero ang inaibibigay nito ay may limitasyon. Pag may sakit na nga kami, hindi na namin nagagamit ang pera para magamot ang mga karamdaman. Maraming mayayamang namatay na kung ang sakit ay mabibili lang, ay kaya nilang bilhin. Pero hindi yun ang nangyayari. Yun ang kahiyagan, walang magagawa ang pilak ginto pagdating ng kamatayan ng tao, lalo na pagdating po ng kawakasan, pagdating ng aming Panginoong Yahushua. Kaya, Panginoon, namamanhik po kami sa iyo. Maawa ka po sa amin. Ang amin lang, may makain kami sa araw-araw. May maibigay kami sa mga nangangailangan. Yun ang aming po na gusto na pag-ukulan namin ng panahon. Kung gaano man katagal pa at ilang taon pa man kaming mabubuhay. Ama, sana yun ang iyong ipunla sa isip namin. Huwag kaming maproblema sa buhay na ito, Panginoon. Huwag kaming magkaroon ng bagay na pag-aalinlangan o kaya ay magduda sa pagtitiwala sa iyo. Ikaw ang aming unahin at bahala ka na sa aming pangangailangan. Basta't kami gagawa at tatrabaho ng ayon sa aming makakaya. Ama, maawa ka sa mundo. Maawa ka po sa mga tao. Nakikita namin na sila'y gimbal na gimbal sa mga nagaganap sa mundo, mga lindol, digmaan sa iba't ibang dako, Panginoong Diyos. Isalba mo, iligtas mo po ang mga tao, alang-alang sa pagkakataong makapakinig pa sa sila ng iyong mga aral at sila ay matutong magbalikwas at magbalik loob sa iyo. Ama, ipinapanalangin namin ang aming mga kapatid na nandun pa sa institusyon. Mga kamag-anak namin, mga kakilala at kaibigan namin, sana magsuri po sila, Panginoon, upang dumating naman ang pagkakataon, mamulat sila sa katotohanan, masunod kayo, masunod ang iyong aral, at hindi ang taong leader na mamamatay din na gaya namin, taong leader ng relihiyong umaasa din sa kaligtasan, Panginoon, at ang masunod ay ang tinig ng iyong bugtong na anak na iyong isinugo upang ipangaral ang iyong mga kalooban. Umaasa kami, dininig po ang aming panalangin sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua Mashiach. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, patuloy nating ipag-anyaya ang ating pong podcast, pag-aaral ng Biblia
sa 1001 Berean Questions at ganun din ang ating mga pagsamba. Patuloy po nating isama palagi po sa ating personal na panalangin ang lahat ng tao sa mundo, leader ng mga bansa, mga tao na sa kapangyarihan, na sana ay matuto pa sila na igalang ang Diyos. Ang paggalang kasi sa Diyos yung alamin ang kalooban niya, di ba? At mamuhay tayo na mapayapa pa at itaguyod ang isang kondukta na naaayon sa kalooban ng Ama. Hanggang diyan at tayo po'y natatapos na sa ating pagsamba ngayon. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal